Bago tayo magsimula, maaari ka bang mag-subscribe sa channel na ito at mag-like? Na rin, maraming salamat. Ang kwentong ito ay ibinahagi bilang personal na salaysay. Ang mga pangalan, lugar at detalye ay bahagyang binago upang maprotektahan ang mga taong sangkot. Hindi layunin ng kwentong ito na magpahayag ng katotohanan o kasinungalingan. Ipinapaabot lamang nito ang karanasang hindi na ipaliwanag hanggang ngayon. Ang panunood at pakikinig ay nasa sariling pananagutan ng manonood. May mga kwento na hindi isinulat para manakot, kundi para itala ang nangyari. Mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng papel at mas lalong hindi kayang kalimutan ng mga nakaranas. At ngayon ang pamagat ng ating kwento ay Case File number 17, ang boarding house sa dulo ng Riles. Taong 2019, lumuwas ako sa Maynila para magtrabaho bilang junior technician sa isang maliit na kumpanya ng kuryente. Dahil kapos sa pera, kumuha ako ng kwarto sa isang lumang boarding house malapit sa rails ng tren. Mura ang upa, wala ang kontrata. Cash lang. Ang boarding house ay 2 palapag, makitid ang pasilyo, at may 8 kwarto. Ayon sa caretaker, 3 lang ang inuupahan noon, tahimik, walang istorbo. Sa unang linggo, wala akong napansin. Ang tanging reklamo ko lang ay ang amoy ng basa sa pasilyo, kahit hindi naman umuulan. Sa ikalawang linggo, napansin kong may kumakatok sa pinto ko tuwing 12:00 ng madaling araw. 3 katok. Mabagal, pantay ang pagitan. Tok! 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 Kapag binubuksan ko, walang tao. Akala ko may nagbibiro lang. Hanggang isang gabi, hindi ko binuksan. Narinig ko ang paghinga sa labas ng pinto. Malalim, mabagal, parang may hinihingal. Kinabukasan, tinanong ko ang caretaker kung may ibang nangungupahan. Ang sagot niya, "Sir, kayo lang po ang umuupa sa itaas." Sinabi rin niya na ang 3 kwarto sa dulo ng pasilyo ay hindi na pinapagamit. Wala raw susi. Nasira raw ang pinto. Pero tuwing gabi, may naririnig akong naglalakad mula sa dulo ng pasilyo, papunta sa kwarto ko. Isang gabi, nag-record ako gamit ang cellphone. 2:00 ng madaling araw. Sa audio, malinaw ang tunog ng yabag. 12 hakbang. Hihinto sa harap ng pinto ko. 3 katok. At isang bulong, "Buksan mo na!" Pero hindi ko binuksan. Kinabukasan, naghanap ako ng impormasyon sa barangay. Doon ko nalaman na ang boarding house ay dating tinirhan ng mga construction worker. May isang namatay sa ikalawang palapag. Nasa gasaan ng tren. Ayon sa ulat, naglalakad daw siya palabas ng boarding house. Gabi-gabi, bago mangyari ang aksidente. Simula noon, tuwing 12:00, naririnig ko ang yabag. Pero isang gabi, iba ang nangyari. Imbes nakatok, may dahan-dahang pagkaluskos ng doorknob. At may boses na pamilyar, sarili kong boses. At ang sabi, "Buksan mo na, kinabukasan umalis ako, iniwan ko ang gamit. Hindi na ako bumalik." Sa huling audio file sa phone ko, may oras na nakalog, 2:00 ng hating gabi. At sa dulo ng recording, may bulong na ang sinasabi, "Sayang, malapit ka na."